Good morning. Kumusta po kayo? How are you today? All is well. Amen? Napakasarap pong awitan ng isang Diyos na buhay. Amen po ba? Ni minsan hindi siya nagkulang, ni minsan hindi siya nagpabaya sa atin. At napakasarap alalahanin ng kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. No? Sinabi ng Panginoon, naganap na, it is finished, ang tabing ay hinahati. Ibig sabihin, lahat ay pwede nang lumapit sa trono ng biyaya ng Diyos. Kasi kung wala pong kamatayan, wala pong pagkamatay at pagkabuhay ng Panginoon Jesucristo, hindi ho tayo aabot sa kanyang pamantayan. Pero dahil sa kanyang masaganang habag, dahil sa kanyang masaganang biyaya, tayo po ay pinagpala, tayo po ay pinaboran, tayo po ay naging mga anak ng Diyos. Amen po? Kaya lagi po natin sabihin, we are blessed and highly favored. I am a child of God. Sino po sa inyo naniniwala siya anak ng Diyos? Okay, lagi po natin deklaryan araw-araw, we are blessed and highly favored. We are charito. We are a child of God. At yan po ay lagi nating sasambitin sa ating buhay sapagkat yan po ay may kapangyarihan na naghahayag sa buhay po ng bawat isa sa atin. Marami po tayong mga tinalakay last month ng July about we are secured in Christ. Naniniwala tayo doon na tayo po ay secured in Christ, tayo po iniingatan, tayo po pinapatnubayan ng Panginoon. Kaya hindi ho tayo nangangamba sa mga darating na mga panahon. Sino po sa inyo na nakaranas ng baha? No? Nangamba, napakalakas ng ulan, hindi tumitigil. No? Pagising mo, baha na. No? Pero anumang sitwasyon na dumarating sa atin, we are secured in Christ. Hindi tayo iniiwanan, hindi tayo pinababayaan, lagi niya tayong pinapatnubayan, meron tayong kapayapaan, meron tayong kapanatagan. Anumang sitwasyon na meron tayong mga alalahanin sa buhay, merong sakit ang ating mahal sa buhay, meron tayong karamdaman na nararamdaman, pero naniniwala po tayo, the peace of God ay nasa buhay po ng bawat isa sa atin. Kaya sa oras na ito, pag-uusapan po natin ang kapayapaang nagbubuhat sa Panginoon. No? Itatalakayin po natin sa buwan po ng August ay patungkol sa kapayapaan ng Diyos, the peace of God, na makikita natin na napakahalaga palang maintindihan natin at maunawaan na natin na merong kapayapaang ibinigay na ng Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin, na anumang pagsubok, anumang suliranin na meron ka. Sino sa inyo may mga problema? Sino sa inyo mga may suliranin? Hindi lang po si pastor na may problema at may suliranin. Lahat tayo nakakaranas, pero sa kabila ng lahat ng ating problema, hindi ho tayo nag-iisa. Meron tayong kasama, meron tayong Diyos na laging nariyan, na punong-puno ng biyaya sa buhay po ng bawat isa sa atin. Amen po. Kaya sa oras na ito, pag-usapan po natin ang patungkol sa the peace of God. Basahin po natin sa mga nasa live stream. Salamat po sa inyong pakikiisa sa pagbabahagi, pakikinig ng salita ng Diyos. Mahalaga po na marinig natin araw-araw, maging sa araw-araw ng buhay natin, marinig natin ano ba yung sinasabi ng Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. Kasi meron pong laging mensahe ang Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. Sabi po ng Philippians 4:6, do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your heart and your mind in Christ Jesus. No, purihin po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Malinaw ang nabanggit po natin na huwag po tayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Ibig sabihin, walang bagay na dapat nating ikabalisa. Walang anumang bagay na pwedeng gumapi sa atin sa lahat ng ating mga naranasan. Hindi natin dapat ito alalahanin. Hindi dapat natin ito kabalisahan.
sapagkat ang Diyos ay nariyan para sa atin. Sabi doon, sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng iyong kailangan sa pamagitan ng panalangin, may pasasalamat. Na sa lahat ng ating pangangailangan, magpasalamat na po tayo. Kaya ka nagpapasalamat, alam mo na mayroong Diyos na siyang nagpo-provide ng lahat ng iyong mga kailangan. At habang tayo po'y nananalangin ng mayroong paniniwala at pagtitiwala sa ating mga hinihingi na ito'y pinagkaloob sa atin ng Panginoon at ang di malirip, pag sinabing di malirip na kapayapaan ng Diyos, ang mag-iingat sa iyong puso at pag-iisip, puso at pag-iisip sa pamagitan ni Jesucristo. Yung pong kabalisahan, ang kabalisahan ba ay totoo? Sino sa inyo nababalisa? Sa buhay po ng tao, dumarating po yan. Minsan, simpleng bagay, inaalala mo. May mga taong ganun. Mga simpleng bagay, kasi may iba-iba ho ang karakter ng tao. Merong taong talagang simpleng bagay, aalalahanin niya hanggang siya hindi na makatulog. Hindi na makatulog. Balisa siya, paano kaya mangyayari yun? Paano kaya ipipirito ang 100 itlog? Paano kaya yung ganitong bagay? Hindi na siya makatulog, inaalala niya yan. At lahat tayo nakakaranas ng mga kabalisahan at suliranin. Amen po ba? Sino sa hindi nakaranas ng ganun? Siguro kapag may taong hindi na nakakaranas ng kabalisahan, baka siya po'y nandun na sa mainam na higaan. Sa isang kahon na napakaganda. Pero tayo pong buhay, merong kabalisahan. Kaya nga sinabi ng Panginoon, huwag kayong mabalisa. Hindi ho sasabihin ng Diyos ito kung hindi nangyayari sa buhay ng isang tao. Pero salamat, sa lahat ng kabalisahan natin, meron tayong kasama. Yung kabalisahan po ay nagdudulot sa atin ng kaguluhan sa ating buhay. Sabi ko nga, pag hinalala mo isang bagay, hindi ka makatulog, kinabukasan, masakit na ang ulo mo. Tapos tataas na yung presyo ng yung dugo. Kasi puyat ka na, tapos inaalala mo pa ang lahat ng bagay at wala kang kapayapaan. Pero nagsisimula ito sa isip. Pag nagsimula sa isip, dadaan sa puso hanggang lalabas sa ating katawan. Hindi na ho tayo nagiging palagay sa buhay natin. Ang hinahanap po ng tao, marami pong tao humahanap ng kaparaanan upang maibsan ang kabalisahan o kaguluhang naranasan. Pero ang katotohanan, kahit ipunin mo ang kayamanan ng mundong ito, hindi makapagbibigay sa iyo ng tunay na kapayapaan. Kundi ang tunay na kapayapaan ay sa Diyos lamang matatagpuan. Walang iba. Makakarinig ka na mayayaman, sabi niya, parang may kulang. Malaki ang kanyang ari-arian, marami siyang kayamanan, marami siyang pera sa bangko. Lahat, sikat siya. Pero bakit may kulang? Kasi ang kulang niya ay si Kristo. Ang tunay na kapayapaan sa Diyos lamang matatagpuan. Sinulat po ni Apostol Pablo sa iglesia ng Pilipos, sabi doon, huwag kayong mabalisa. Ang ibig sabihin niyan ay huwag kayong mabalisa sa walang anumang bagay. Ibig sabihin doon, walang bagay na hayaan nating maging kabalisahan. Kaya huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Walang bagay na dapat nating ikabalisa. Gusto ni Apostol Pablo na ipalam sa kanila kung gaano tayo dapat maging malaya. Kung paano tayo maging malaya sa alalahanin. Sino sa inyo gusto laging payapa? May alalahanin pero hindi ka apektado ng mga alalahanin. May mga kaguluhan pero hindi ka apektado, panatag ka, payapa ka. At yan ay ang Diyos ang nagbibigay sa atin. Ngunit sa lahat ng bagay sa pamagitan ng panalangin at pagsamo, ibinibigyan din po dito ng lahat ng isang angkop na paksa ng ating mga panalangin. Sasabihin natin sa Diyos, wala hong bahagi ng ating buhay na napakaliit o napakalaki na ito ay hindi pinahalagahan ng Diyos. Lahat ng bagay, malaki man o maliit, pinahalagahan yan ng Diyos. Sino sa inyo naniniwala mahalaga ka sa Panginoon? Ang nais lang ng Panginoon, kaya sabi doon, hingin natin sa Diyos ng merong panalangin may pasasalamat. Ang gusto ng Diyos, lagi tayong makipag-ugnay sa Kanya. Kasi sa Kanya lang natin matatagpuan ang tunay
na kapayapaan. Sabi ng 2 Thessalonica 3:16, "Now may the Lord of peace himself gives you peace at all times, in every way, the Lord be with you all." Tingnan po natin, ang Panginoon, ang bukal ng kapayapaan, na siya nawang magkaloob sa inyo ng kapayapaan ng lahat, sa lahat ng pagkakataon. Walang ibang pwedeng magbigay sa atin sa lahat ng pagkakataon ng kapayapaan, kundi ang ating Diyos. Walang pwedeng magbigay nito. Pero ang pinakamaganda, sa lahat ng sitwasyon, may kapayapaang nakahanda ang Diyos para sa iyo. No? Tunay na kapayapaan, matatamo lang natin sa pinagmulan nito. Sino ang pinagmumulan ng kapayapaan? Di ba si Kristo? Hindi natin matatagpuan ang kapayapaan sa mundong ito. Hindi natin matatagpuan ang kapayapaan. No, sabi ng iba ay rest in peace. Matatagpuan lang daw ang kapayapaan kapag ikay namatay na at nakahiga ka sa isang magandang kahon. Hindi. Kahit nabubuhay ka ngayon, ikaw ay payapa. Kasi the Prince of Peace nasa iyo. Ang prinsipe ng kapayapaan nasa iyo. Kaya nga tinalakay po natin na ang kasiguraduhan kay Kristo. Bakit natin tinalakay yung secured in Christ? Kasi kapag nanalig tayo sa Panginoon, naniwala tayo at nakilala natin siya ng lubusan, merong kapanatagan at kapayapaan tayo sa buhay natin. Bakit? Kasi alam mo na meron kang Diyos. Na alam mo na merong Diyos na nag-iingat sa iyo. Na alam mo na merong Diyos na siyang pumapatnubay sa iyo. Na alam mo na merong Diyos na may magandang plano sa iyo. Na alam mo na merong Diyos na sa kabila ng iyong karamdaman, ikaw ay pinagaling sa pamagitan ng kanyang mga latay, ikay magaling na. Na anumang sitwasyon ng iyong buhay, hindi ka nag-iisa, sinasamahan ka at ang Diyos ay kasama mo araw-araw ng iyong buhay. Amen po ba? Ano po ang una nating matatalakay dito? Una, meron tayong God of peace. Meron tayong Diyos ng kapayapaan. 1 Thessalonica 5:23, "Now may the God of peace himself sanctify you completely, and may your whole spirit and soul and body be kept blameless at the coming of the Lord Jesus Christ. He who calls you is faithful. He will surely do it." Nakita po natin na meron tayong katwiran, meron tayong kabanalan, tayo po'y katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos. Bakit ka mangangamba? Bakit ka matatakot? Bakit ka matatakot na sa mga bagay na ibinigay na naman ito ng Diyos sa iyo? Amen po ba? Kaya nga, tayo po, ang Diyos ang siyang nagbibigay sa atin ng kapayapaan. No? Kaya sabi doon, nagbibigay sa ating kapayapaan, sa ating kaluluwa, sa ating espiritu, sa ating katawan. Ibig sabihin ng ating buong pagkatao ay nariyan ang kapayapaan ng Diyos. Yung kaluluwa natin, dyan po pumapasok. Kapag inisip natin ang mga problema, yung ating pong kaluluwa ang makakaramdam. Iisipin mo, malulungkot ka, no, magkakaroon ka ng anxiety, depression. Yan po yung mga nararamdaman ng tao, nasa kaluluwa. Pero sabi ng Panginoon, siyang nagbibigay sa ating ng kapayapaan, sa ating kaluluwa, sa ating katawan, no, sa ating espiritu. Payapa tayo kapag naniwala tayo na merong Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Minsan po, may mga taong balisa pag nabalitaan nilang dadating na ang Panginoon. Kaya madaming nabubudol. May magsasabi, next year, dadating na ang Panginoon, ibenta nyo na ang iyong ari-arian. Mag-withdraw na kayo. Ipamigay nyo na ang iyong kayamanan kasi wala na yan. No? Marami pong mga taong balisa at hindi nila alam paano kaya pag dumating ang Panginoon, paano kaya ako ba ay payapa, ako ba ay ligtas? Wala silang kapayapaan. Puro sila kabalisahan sapagkat hindi nila alam kung ano ang mangyayari. Pero salamat sa Diyos kasi pinaalam sa atin. Kung ano man ang mangyari, magkaroon man ng gera, magkaroon man ng malalakas na unos, magkaroon man ng paggunaw ng mundo, hindi tayo natatakot sapagkat meron tayong lugar doon sa kaharian ng Diyos.
Sabi po ng 1 Thessalonica 5:1, hindi na kailangang isulat ko pa sa inyo kung kailan magaganap ang mga bagay na ito. Sapagkat alam na ninyo ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad ng pagdating ng magnanakaw. Kapag sinabi ng mga tao, tiwasay at panatag ang lahat, biglang darating ang mga kapahamakan. Hindi sila makakaiwas sapagkat ang pagdating nito ay tulad ng pagsumpong ng pagdaramdam ng babaeng manganganak. Ngunit, hindi kayo nabubuhay sa kadiliman, mga kapatid. Kaya't hindi kayo mabibigla sa araw na iyon na darating na parang magnanakaw. Kayong lahat ay kabilang sa panig ng liwanag, sa panig ng araw at hindi sa panig ng kadiliman. Tingnan po natin. Hindi tayo mabibigla kasi tayo po ay handa. Sino sa inyo handa pag dumating na ang Panginoon? Sino sa inyo naniniwala pag ni-rapture tayo, lahat tayo dadali ng Panginoon? Kasama ako doon. Ganun dapat. Pagdating ng Panginoon, pag kinuha kami ng Panginoon, kasama ako doon. Kasama tayong lahat. Ganun ang paniniwala natin. Walang maiiwan kasi napakahirap po kapag naiwan. Tagal-tagal mo na sa church, tas naiwan ka pa. Kasi yung pala, wala kang tunay na relasyon. Kala mo, relihiyon. Ang kinukuha ng Panginoon, may tunay na relasyon sa Panginoon. Ang relihiyon, ginagawa lang ang mga orasyon. Ginagawa lang yon. Pero walang tunay na damdamin at pag-ibig at pagmamahal at pagtitiwala at pananampalataya sa Panginoon. Kapayapaan po ay buhat sa Diyos na tayo'y may kasiguraduhan. Kaya ho tayo payapa kasi may kasiguraduhan sa Panginoon. Sabi ng 1 Thessalonica 5:9, tinawag tayo ng Diyos hindi upang parusahan, kundi upang iligtas sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Namatay siya para sa atin upang tayo'y mabuhay na kasama niya. Sino yung kasama niya? Buhay man tayo o patay sa kanyang muling pagparito. Pag namatay tayo, okay lang. Kasi alam natin na tayo isa sa Panginoon. Buhay man tayo, dumating ang Panginoon, okay lang. Kasi alam natin na tayo po'y kukunin ng Panginoon. Kaya sabi daw, dahil dito patuloy kayong magpaalalahanan at magtulungan tulad ng ginagawa ninyo ngayon. Yan po yung ginagawa natin. Kaya tayo, lagi natin sinasabi, kapatid, umattend ka ng gawain, huwag natin kaligtaan ng mga pagtitipon tulad ng ginagawa ng ilan. Kasi nagpapaalalahanan tayo. Kaya tayo nagtuturuan. Kaya may mga pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya may COG. Kaya meron tayong ME extension. Yan mga bagay na yan, ginagawa natin hindi para maligtas, hindi para mapunta sa langit. Ginagawa natin yan para magpatibayan sapagkat alam po natin na may mga bagay na darating na kailangan nating paghandaan. Pero salamat sa Diyos, sa mga natutunan natin yung salita niya, lalong lumalalim ang pagkakilala natin sa Panginoon. At habang lumalalim ang pagkakilala natin sa Panginoon, meron tayong kapayapaan na nagmumula sa Diyos. Amen po. Sabi ng Romans 5:1, yamang napawalang sala na tayo dahil sa pananalig sa Panginoong Jesucristo, sa pamagitan niya ay mayroon tayong kapanatagan sa harapan ng Diyos. Kahit dumating ang Panginoon, hindi tayo takot. Masaya nga po tayo. Sapagkat ang pinakapunong sardote, ang siyang magpuputong sa atin ng korona. Sasabihin sa atin ng Panginoon, well done, my faithful servant. Well done, my child, my daughter. Kasi anak tayo ng Diyos. Amen? Lahat ng pagpapagal natin, huwag nating sabihin na baliwala. Hindi ho nawawala ng kabuluhan yung ating mga pananalangin sa ating mga mahal sa buhay. Hindi po nawawala ng kabuluhan yung ating mga ginagawa sa loob ng iglesia. Yung ating binibigay sa iglesia, hindi po yun para sa Diyos, kundi para sa atin. Sino sa inyo naniniwala na binless tayo at pinagpala tayo ng Panginoon sa lugar na ito? Sa kabilang lugar, nanlilimahid tayo. Puro alikabok yung inaabutan natin doon, di po ba? Nagpe-praise and worship ka, tapos mamamaya, pagdating mo doon sa magtatanggal ka ng kulangot. Dito, maganda yung lugar natin. Amen? At sa araw, magkakaroon tayo ng sarili. Bakit? Anak tayo ng Diyos eh.
Amen. Magkakaroon tayo ng sariling church. Sariling lupa, sariling church. Bakit? Kasi ang Diyos ang nagbibigay sa atin yan. Kaya panatag tayo, dumating man ang Panginoon bukas, ngayon, dumating man ang Panginoon, tayo po ay may kapanatagang humarap sa Panginoon at ang masasabi natin sa Panginoon, salamat sa lahat ng iyong nagawa sa krus ng Kalbaryo. Amen? Hindi natin pwedeng sabihin, oy, dumating ang Panginoon, pagmamalaki natin ang ginawa natin. Wala yon. Ang gagawin natin, pasasalamatan lang natin siya sapagkat sa lahat ng kanyang ginawa sa buhay natin. Dahil lahat ng ating nagagawa ay dahil lamang sa tulong niya. Dumating man ang Panginoon, hindi tayo matatakot o mangangamba. Magkaroon man ng kaguluhan sa mundong ito, hindi tayo magugulat o mapipiglaman lamang. Ay, naggegerera na sa Israel. Dati na yun eh. Panahon pa ni David yun eh. No? Eh sabi natin ng Panginoon, darating siya, hindi natin alam kung kailan. Pero sabi ng iba, malapit na. Malapit na. Pero kahit malapit na, bukas man o ngayon man, hindi tayo natatakot kasi may kapanatagan tayong humaharap sa Panginoon sapagkat tayo iniligtas niya sa pamagitan ng kanyang bugtong na anak. Philippians 4:6, sabi, do not be anxious about anything but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your heart. Sino nag-guard sa ating mga puso at ating kaisipan? Sino nag-iingat? Tayo po ba? Hindi ang Diyos. Na kahit anong pag-iingat natin, darating ang kabalisahan. Amen po ba? Na may kakatok sa pintuan mo, may ayuda ka galing sa Meralco. May Judith ka galing sa crime water. Crime water ba? Prime water. Kala ko crime water eh. No? Yung walang tulo pero malaki ang bayad. Hindi tayo nangangamba. Bakit? Ang kapayapaan na nanggagaling sa Diyos, sabi doon, ay hindi kayang sukatin. Pag sinabing hindi kayang sukatin, sukdulang kapayapaan ang ibinibigay sa atin ng Diyos. No? Nag-iingat sa ating mga puso. Kaya sabi ng Filipos 4:19, at buhat sa kayamanan niyang hindi mauubos, bibigay niya ang lahat ng iyong kailangan. Paano ka pa mababalisa? Paano ka pa mag-aalala? Sabi ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng iyong kailangan. Ano kailangan mo? Pera, kayamanan, kapayapaan, kapanatagan, kagalingan. Lahat yan. Kailangan mo yan eh. Hindi yan gusto mo. Kung ano kailangan mo, ibibigay sa iyo ng Diyos. Na meron ka, na ibibigay yan ng Panginoon. Kasi ang pagbibigay ng Panginoon, hindi po paunti-unti. Hindi ho pakapara-kaperaso. Sabi ng Panginoon, sabi doon, buhat sa kayamanan niyang hindi mauubos. Ang di malirip na kapayapaan ng Diyos. Hindi kayang sukatin. Sukdulang kapayapaan, sukdulang kayamanan. Bakit? Siya'y nagpakahirap upang tayo mayaman. At ang kayamanan ng Diyos, hindi kayang sukatin. Siya may-ari ng langit at ng lupa. No? At yung sukdulang biyaya ng Diyos ibinigay sa atin. Dahil kay Kristo tayo'y pinagpala, tayo ay pinaburan ng Diyos. We are charito. Sabihin niyo sa katabi, you are charito. Okay. We have the peace of God. Tayo po'y merong kapayapaan nagmumula sa Panginoon. Pangalawa, peace of Christ. Meron ka ng peace of the Father, meron pang peace of the Son. Meron ka pang kapayapaang nagmumula sa Panginoong Hesukristo. Colossians 3:15, and let the peace of Christ rule in your heart, to which indeed you are called in one body, and be thankful. Yung hayaan natin, sabi ng paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo. Kapag pala ang kapayapaan ni Kristo ang naghahari sa ating buhay, anumang mangyari, hindi tayo matatakot. Amen po ba? Hindi ka natatakot. Na isang araw mawawala ka, okay lang po yun.
Kasi mas mainam yun. Baka meron sa inyo, namatay ngayon, pagdating sa langit, sasabihin sa'yo, nakita mo ang ganda ng langit. Tapos sasabihin sa'yo ng Diyos, bumalik ka sa lupa. Baka ikaw mismo magsabi, ayoko na ho bumalik sa lupa. Kasi hindi ho kayang sukatin ang ganda ng kaharian ng Diyos. Amen po ba? Pero habang tayo po'y nabubuhay, yung kapayapaan ni Kristo ibinigay sa atin. No? Ang gagawin lang po natin, hayaan natin, paghariin natin ang kapayapaan ni Kristo sa atin sapagkat ito ang nag-iingat sa ating mga puso at isipan, hayaan natin maghari ito sa ating mga puso. Kasi nga po, yung puso po minsan, yan po ang nagdadala ng lahat ng mga alalahanin, ng lahat ng mga kabalisahan. Amen po ba? Minsan, nag-aalala ka na. Naku, lagpas na ako sa kalendaryo, hindi pa ako nakakapag-asawa. Ala pa ba yung right one? Huwag tayong mag-alala. May asawa ka o hindi, magkaroon ka man ng asawa at wala. Meron tayong asawa, ang Panginoong Hesukristo. Amen po ba? 1 Thessalonica 3:16, now may the Lord of peace Himself give you peace at all times. Yung Diyos ng kapayapaan, bibigyan ka ng kapayapaan sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon. The Lord will, sabi doon, the Lord be with you all. Totoo naman po yun eh. Ba't hindi ka magkakaroon ng kapayapaan? Ang sabi ng Panginoon, lagi niya tayong sasamahan. Ang banal na Espiritu ay nasa atin, sasamahan niya tayo magpakailanman. Ba't ka mag-aalala? Kung nag-iisa ka, may kasama ka. No? Hindi ka pababayaan ng Diyos. No? Kahit saan tayo naroon, sinasamahan tayo ng Diyos. Hindi ho marami ang Diyos. Bakit marami ang Diyos? Sabi na David. Kasama ni Daddy, kasama ko si Jesus. Bakit maraming Jesus? Kasi makapangyarihan. Ang Diyos na kaya niyang ingatan ang ating buhay isa-isa. Amen po ba? At naniniwala tayong sinasamahan tayo ng Panginoon. Anumang sitwasyon, anumang panahon, may nakalaang kapayapaan na ibinibigay ang ating Panginoong Hesus. Hindi natin kayang ubusin ito. At hindi mauubos ang kapayapaang binibigay sa atin ng Panginoon. Hindi sasabihin ng Panginoon, last na to. Hindi po ganoon ang kapayapaang binibigay sa atin ng Panginoon. Araw-araw, merong kapanatagan, may kapayapaang binibigay sa atin ang Panginoon. Sabi po ng John 14:27, peace I leave with you. My peace I give to you, not as the world gives to do I give to you. Let not your heart be troubled, neither let them be afraid. Tingnan po natin. Ang kapayapaang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan, ang ibinibigay ko sa inyo. Kapayapaang nanggagaling sa Panginoon, ibinibigay sa atin. At ang kapayapaang nanggagaling sa Panginoon, hindi katulad ng kapayapaan ng mundong ito. Amen? Hindi ka makatulog, iinom ka na naman ng sleeping pills. Inom ka ng inom, hindi ka makatulog kasi balisa ka. Hindi ka makatulog, inom ka ng inom. Bilang ka ng bilang ng kambing. Ilang tupa ang tumatalon para makatulog. Bakit hindi natin tanungin yung shepherd? Amen? Ang kapayapaan po ay ibinibigay sa atin ng Panginoon. Hindi kayang ikumpara sa anumang kapayapaan na meron tayo. Maraming tao naghahanap ng kapayapaan, pupunta sa isang lugar para maging payapa. May problema, gusto kong mag-isa, no? Gusto kong makalimot, kung ano-anong iniinom para makalimot. No? Lalo nadadagdagan ng problema. Pero ang tunay na kapayapaan kay Hesukristo lamang matatagpuan. Amen? The peace of the world is temporal. Temporary lang po yan. Pero yung kapayapaan nagmumula sa Panginoong Hesukristo is eternal. Everlasting. Amen po. Sabi ng John 16:33, I have said these things to you, that in me you may have peace. In the world you will have tribulation, but take heart, I have overcome the world.
Sabi doon, huwag tayong matakot. Laksan nyo yung loob. Sapagkat napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Maraming tribulation, maraming problema, maraming suliranin na dumarating sa atin. Pero ang sabi ng Panginoon, huwag kang matakot, lakasan mo ang iyong loob, napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Ibig sabihin, kapag napagtagumpayan na ng Panginoon ang sanlibutan, napagtagumpayan na rin po natin ang sanlibutan. Bakit? Dahil si Kristo ay nasa atin. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Ang isang tao po na lumalaban sa paligsahan, hindi mapalagay hanggat hindi na nalalaman ang resulta. Tama po ba? Pag lumaban ka sa isang kompetisyon at wala ka pang wala ka pang resultang narinig, parang balisa ka. Pero ang isang taong alam na ang resulta ng kanyang gagawin ay panatag ang kanyang loob na meron siyang kapayapaan. Amen? Sino sa inyo naniniwala na anumang mangyari sa buhay natin, meron tayong lugar sa langit? Anumang sitwasyon danasin natin, meron tayong Diyos na tutulong sa atin. Alam mo na yung resulta eh. Ba't ka pa mababalisa? Alam mo na natutulungan ka ng Diyos. Bakit ka mangangamba? Alam mo na meron kang Diyos na provider sa lahat ng iyong pangangailangan. Bakit ka matatakot? Bakit ka mangangamba? Kaya yung peace ni Christ nasa atin habang lagi natin kinikilala ang Panginoong Hesus. Ang kanyang ginawa, ang kanyang natapos na gawa, ang kanyang patuloy na ginagawa sa buhay natin ay atin pong angkinin. Sabi ni Isaiah 9:6, For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulder. And he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and Prince of Peace. Sino yung nasa atin? Ang hari, ang prinsipe ng kapayapaan ay nasa atin. Bakit tayo manangamba? Bakit tayo mababalisa? No? Kasi pinanganak ang isang sanggol na lalaki at siya'y namamahala. Saan? Saan siya namamahala? Sa atin. Ba't ka mangamba? Merong namamahala sa iyong makapangyarihang Diyos. Merong namamahala sa iyo, nagbibigay sa iyo ng kapayapaan. No? Siya ang namamahala sa atin, siya ang kahangahangang tagapayo. Sabi ni Brother Johnny, tagapayo. No? Makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Nasaan yon? Nasa iyo. Sabi mo sa katabi, ang Panginoon ay nasa iyo. Sino sa inyo naniwalang ang Panginoon ay nasa iyo? Pero sino sa inyo naniwalang kahit ang Panginoon nasa iyo, meron ka pa rin problema? Meron pa rin ka rin naranasang suliranin? Meron ba? Meron. Pero sa kabila ng problema at suliranin, meron tayong Diyos na kasama natin. Naalala ko po sa Mark chapter 4 verse 35. Nakaranas po ng unos ang mga alagad. Sabi doon sa Mark 4:35 hanggang sa sumusunod, kinagabi sinabi ni Jesus sa mga alagad niya, tumawid tayo sa ibayo. Kaya't iniwan nila ang mga tao. No? At sumakay sa bangkang kinanalunan ni Jesus upang itawid siya. May kasabay pa silang ibang mga bangka. Dumating ang malakas na unos. Hinampas ang malaking alon, ang bangka, anupat halos mapuno ang, ng tubig. Si Jesus naman nakahilig sa unan, sa may hulihan ng bangka at natutulog. Ginising siya ng mga alagad, Guro, anila, di ba ninyo alintana? Lulubog na tayo eh. Diba? Ganun po pagkakasabi niya, no? Parang sabi, wala ka bang pakialam? Lulubog na tayo. Bumangon si Jesus at inutos sa hangin, tigil. At sinabi sa dagat, tumahimik ka. Tumahimik ang hangin at tumahimik ang dagat. Tumigil ang hangin at tumahimik ang dagat. Sino sa inyo may bagyo sa buhay? Sino sa inyo may unos na naranasan? Walang pwedeng magpatahimik ng unos ng bagyo ng buhay natin kundi ang Panginoong Hesus Kristo lamang.
Pag sinabi ng Panginoon, tigil, tahimik, unos, bagyo, tahimik ka sa buhay ng anak ko. Tatahimik ba? Tatahimik. Kasi meron tayong Diyos ng kapayapaan, si Jesucristo, the Prince of Peace, ay nasa buhay po natin. Kaya po yung mga tao doon, mga alagad nang gilalas, namangha sila. Pagkatapos sinabi niya sa mga alagad, bakit kayo natatakot? Wala ba kayong pananalig? Oh? Sinidlan sila ng matinding takot at nanggigilalas at nagsabi sa isa't isa, sino nga kaya ito? At sinusunod maging ng hangin at ng dagat. Tingnan po natin, hindi pa malinaw sa mga alagad kung sino ang Panginoong Jesucristo. Pero tayo, ilang taon na tayo kay Kristo. Alam na natin kung sino si Kristo. Amen? Alam na natin na we are secured in Christ. Ang kailangan lang natin paniwalaan, Panginoon, salamat sa kapanatagan, salamat sa kapayapaan na binibigay po ninyo sa akin. Hindi tayo binigyan ng espiritu ng pagkatakot upang matakot, kundi ang binigay sa atin ay espiritu ng pagiging anak ng Diyos. Meron po bang anak ni pababayaan ng kanyang magulang, ng kanyang ama't ina? Kaya nga, tayo po yung mga anak ng Diyos, para po tayong anak ng isang piloto ng eroplano, na kahit magkaroon ng kaguluhan sa loob ng eroplano, nagkakagulo na yung mga tao, balisang-balisa ang mga tao, ikaw ay sitting pretty. Ikaw ay relax, chill lang. Bakit? Kasi alam mo, ang piloto, ang tatay mo. Alam mo, yung may control ng manubela ng eroplano ay ang tatay mo. At alam mo kung sino yung tatay mo. Kaano pa kaya tayo na meron tayong tatay na makapangyarihan sa lahat? Na meron tayong tatay na mayaman sa lahat, na meron tayong tatay na nagsabing magaling ka na sa iyong karamdaman sapagkat binayaran ko na yan sa krus ng Kalbaryo. Na meron tayong tatay na sinasabi na ikaw ay pinagpala at pinaburan, huwag mo nang sabihin kawawa ang buhay mo. Oo, may problema tayo, pero sa problema natin hindi ka tayo nag-iisa. Kasama natin ang Panginoon. Amen po ba? At ang panghuli, meron tayong spirit of peace. Yung tatlong persona ng Diyos, nagbibigay sa atin ng kapayapaan. Sabi ng Romans 14:17, for the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. Peace in the Holy Spirit. Meron tayong righteousness, meron tayong kagalakan, meron tayong kapayapaan. Kaya ka masaya kasi alam mo na meron kang katwiran sa harapan ng Diyos. Kaya ka masaya dahil meron kang kapanatagan, kapayapaan nagmumula sa Banal na Espiritu. Laging sinasabi ng Holy Spirit sa atin. No? Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay paghahari ng Banal na Espiritu sa buhay po ng bawat isa sa atin. John 14:16, dadalangin ako sa Ama at kayo bibigyan ng isa pang patnubay na magiging kasama niyo magpakailanman. Sino 'yon? Ang Holy Spirit, no? The peace in the Holy Spirit at yung kapayapaan ng Banal na Espiritu ay lagi nating kasama. Bakit? Kasi sabi niya, bibigyan niya tayo ng kasama. Sino 'yon? Ang Holy Spirit, kasama natin magpakailanman, no? Magpakailanman, di ba? Di ba? Ganun sinasabi, magpakailanman. Ito'y ang spirito ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat hindi siya nakikita, ni ka nakikilala ng sanlibutan. Hindi siya kilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala niyo siya sapagkat siya'y sumasayo at nananahan sa iyo. Hindi lang po katabi natin. Hindi lang nananahan, nakatira. Kaya yung masasamang espiritu, takot sa iyo yan. Pag may nagpaparamdam sa iyo, in Jesus' name, lumayas ka, wala kang karapatan dito. Nanginginig pa yun. Nangangatal pa yung masamang espiritu. Bakit? Kasi si Kristo'y nasa iyo. Para siyang demonyo sa Gadareno, nung dumating ang Panginoon, sabi niya, anak ng Diyos, na makapangyarihang Diyos, naparito ka ba upang parusahan kami nang wala pa sa panahon?
Takot na takot ang mga masamang espiritu kay Jesus Christ. Ngayon, si Jesus Christ nasa iyo. Ang Holy Spirit nasa iyo. Sino mas makapangyarihan, yung masamang espiritu o ikaw? Ikaw, kasi si Kristo'y nasa iyo. Amen po? Kaya tayo po ay panatag. Natutulog tayo ng mahimbing. Amen? Hindi tayo natatakot. Kahit saan tayo magpunta, huwag kayong matakot kasi hindi kayo nag-iisa, kasama nyo ang Diyos. Kung naniniwala tayo na ang Espiritu ng Diyos ay nasa atin at sinasamahan niya tayo magpakailanman. Yan po ang paniwalaan natin. Paniwalaan din natin na ang kanyang kapayapaan na ibinigay niya sa atin ay walang hanggan din nating mararanasan. Amen po. Hayaan natin ang Espiritu ng Diyos ang maghari sa ating buhay. Makasisigurado tayong may buhay tayong payapa at may kapanatagan. Amen? Bakit? Kasi iyan po ay lumalabas lang. Yung kapayapaan lalabas at lalabas sa buhay natin. Bakit? Kasi yung kapayapaan bunga ng banal na Espiritu. Sabi sa Galatians 5:22, but the fruit of the Holy Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things there is no law. No? Wala hong batas patungkol dito. Ang kapayapaan ay bunga ng banal na Espiritu, kaya wag nating hanapin ito sa iba. Ang Espiritu lang ang magbibigay sa atin ito. Ang Panginoon Jesucristo lang ang magbibigay sa atin ito. Ang Diyos lamang ang makapagbibigay sa atin ito. Ang tao pong may kabalisan sa puso, pwede pong magkunwaring payapa. Ipakita na siya'y ayos. Pero pag tumagal, mahalata rin. Amen? Tingnan niyo po yung katabi, wala akong kulubot sa mukha. Di ba? Paganda ng paganda. Payos ng payos. Amen? Bakit kasi, mentras iniisip mo problema, dagdag lang yan ang problema mo rin. Mahihirapan ka magpabotox. Kasi ang problema, yan po ang nagpapagulo sa buhay ng tao. Amen? Yan po yung nagpapagulo sa buhay ng tao. Ang taong may tunay na kapayapaan sa buhay, mahayag ito. Mahalata ito, hindi maitatago ang kapanatagang kaloob ng Espiritu Santo. Maaaring makapagtago tayo kapag hindi galing sa Panginoon ang kapayapaan, pero lilitaw to. Pero sa Panginoon, kapag may kapayapaan ka, lagi kang nakangiti. Lagi kang naka 2 thumbs up. Ikaw ay charito. Ikaw ay pinagpala at pinaboran. Amen? Okay, kung may espiritu ka ng Diyos, ang kapayapaan ay mahayag sa buhay mo. Sino sa inyo may espiritu ng Diyos? At ang espiritu ng Diyos ay nasa atin kailan? Magpakailanman. Ang kapayapaan po ay dulot ng espiritu ng Diyos. Sabi po sa Gawa 7:55. Bibigyan ko po ng example, matatapos na po tayo. Tingnan po natin ang istorya ni Esteban. Kilala niyo po ba si Esteban? Sa Acts 7:55 hanggang sa sumusunod. Sabi dito, ngunit si Esteban na puspos ng Espiritu Santo ay tumingin sa langit. Ito po yung panahon na si Esteban ay hinuli at siya po ay balak patayin o parusahan dahil sa kanyang paghahayag ng salita ng Diyos. Sabi dito, tumingin sa langit at nakita na narinig ang liwanag sa paligid ng Diyos at si Jesus na nasa kanyang kanan. Bukas ang kalangitan at sinabi niya, at nakita ko ang anak ng Diyos, anak ng tao, na nasa kanan ng Diyos. Tingnan po natin. Kapag ikaw ay may espiritu ng Diyos, ano mang problema na meron ka, hindi mo nakikita yung problema mo. Ang nakikita mo si Kristo, na nasa kanan ng Diyos, na siyang namamagitan para sa iyo. Amen po. Ano mang problema, meron kang suliranin. Ito po, hindi ho kakaibang problema to. Mahigpit po na, matinding problema to kasi siya po ay binabato na. Siya po ay pinaparusahan na ng kamatayan. Pero sinabi niya, lagi niya sinasabi, bukas yung langit. Sabi niya, nakita ko ang anak ng tao na sa kanan ng Diyos. Kaya yung mga tao doon, tinakpan nila ang kanilang mga tainga at nagsigawan. Pagkatapos, sabay-sabay silang dumaluhong sa kanya. Kinaladkad nila si Esteban habang sa labas ng lungsod upang batuhin. Hinubad ng mga saksi ang kanilang mga kasuotan at iniwan sa isang binatang nangangalang Saulo.
At binagbabato nila si Esteban at nanalangin naman ng ganito, Panginoong Jesus, tanggapin mo ang aking espiritu. Lumuhod si Esteban at sumigaw ng malakas, Panginoon, huwag mo na po silang panagutin sa kasalanang ito. Payapa, si Esteban na ibigay ang kanyang kaluluwa, ang kanyang espiritu sa Diyos. Sa anumang problema, ang nakikita niya ay si Kristo. Ganun din po tayo. Merong Holy Spirit na nasa atin at sinasabi lagi sa atin ng Holy Spirit, payapa ka kasi may Kristo ka. Payapa ka dahil may Diyos ka. Payapa ka dahil may Espiritu ka. Amen? Ano po ang life application? Let the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your heart and your mind. Hayaan natin. No? Let the peace, hayaan mo na ang kapayapaan ng Diyos ang maghari sa buhay mo. Yung kapayapaan na hindi kayang sukatin. Sukdulang kapayapaan na binibigay sa atin ng Panginoon ang mag-ingat sa ating mga puso at isipan. Bakit? Kasi nga dito po nabubuo ang kaguluhan. Lagi natin araw-araw, Panginoon, ingatan mo po ako ng iyong kapayapaan, ang aking puso, ang aking isipan. Let the peace of Christ rule in your heart. Hindi lang po kumilos, kundi maghari. No? Maghari, kumilos, gumalaw, manguna, mag-manage ng buhay natin ang kapayapaan ng Diyos. And let the peace of the Spirit reign. Ibig sabihin, the kingdom of God is peace in the Holy Spirit. Kaharian ng Diyos ay nasa atin, ang Banal na Espiritu ay nasa atin, hayaan natin siyang kumilos sa buhay po natin. And the big idea, what is the big idea? We have the peace of God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sige, tayo po tumayo at tayo po ay umawit ng isang awit. Awitin po natin na For You Alone. Okay, For You Alone. Meron tayong kapayapaan nagmumula sa Panginoon. Maaring ang iba sa atin, paano nga ba natin gagawin yung mga problema natin? Sino sa inyo may problema, may suliranin? Ibigay natin sa Panginoon. Kasi walang mahirap para sa Diyos. Walang bagay na hindi niya kayang gawin. Sa lahat, ang Diyos ay posible. Amen? We have the God of possibility. Lahat posible sa Kanya. Anong gagawin natin? Ibigay natin sa Kanya. May problema ka, financially, bigyan natin sa Kanya, Lord, hindi ko na po kaya eh. Wala namang masamang umamin. Ano? Kung umamin lang siguro si Eva at Adan sa kanilang pagkakamali, wala tayong hirap eh. Sila umamin eh. Gumawa sila ng paraan, tinakpan nila yung kanilang sarili. Minsan ganun tayo, tinatakpan natin ang mga problema natin, ang kakayanan natin. Tayo mismo pinipilit nating takpan ng sarili nating kakayanan na ayaw nating hingin ang kakayanan ng Diyos, ang biyaya ng Diyos sa gana. Hayaan natin siya, Lord, hindi ko na kaya eh. Lord, wala na akong pwedeng tumulong sa akin kundi ikaw. Anong gawin natin? Lumapit sa Diyos. Taos-pusong magpasalamat sa Diyos. Lord, salamat po kasi biyaya mo ay sapat sa lahat ng aking pangangailangan. Lord, salamat po, Panginoon, sapagkat walang bagay na mahirap para sa iyo. Lahat posible sa iyo, Panginoon. Kasi hindi ho tayo exempted sa problema at suliranin. Pero ang pinakamainam sa lahat ng problema at suliranin na meron tayong Diyos na hindi tayo iniiwanan, hindi tayo pinababayaan. Lagi niya tayong sinasamahan, lagi niya tayong pinapatnubayan. At buhat sa kayamanan ng Diyos na hindi mauubos, ibibigay ng Diyos ang lahat ng iyong kailangan. Purihin po natin ang Panginoon. You're the peace that guards my heart, my help in time of need. You That's are my God. the hope that leads me on and brings me to my knees. For there I find
Salamat po, Diyos. Salamat sa kapayapaan. Salamat po sa kapanatagan na binibigay mo po sa amin. So with all my heart, I worship. Wala po kami mabibigay sa iyo, kundi ang purihin ka, kundi ang sambahin ka, dakilain ka hanggang sa iyong kabutihan, sapagkat ang biyaya mo ay sagana sa iyong mga anak, Lord. Salamat po, Panginoon, sapagkat ang lahat ng ito ay kasama sa iyong natapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Salamat po sa mensahe ng iyong biyaya. Lagi kang nandun. Lagi kang nagbibigay sa amin ng pabor. Lagi mo kami pinagpapala. Lagi kami pinagpapala. Salamat po, Panginoon. Deserve all glory. Yes, Lord God. Purihin ka, sambahin ka, dakilain. Luwalhatin ka, O Panginoon Diyos. Father, we love you. Yes, Lord God. And we worship you this day. Minsan pa, sabihin natin sa Panginoon. Sabi natin siya. Pagkaloob natin sa Panginoon ang lahat ng ating suliranin. Lahat ng kabalisahan. Lahat ng mga lalangin sa ating buhay. Sabihin natin sa Lord. Sapagkat walang ibang pwedeng tumulong sa atin kundi ang Panginoon. Walang pwedeng makapagbigay ng kapanatagan at kapayapaan kundi ang Panginoong Diyos. And brings me to my knees. Yes, Lord God. Forever. Yes, Lord God. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Oh, we praise your name. We exalt your name on high, Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Lord, salamat po sa iyong pagyakap. Salamat sa iyong pagkukuha mo sa amin. Salamat po sa kapayapaan. Kami niyo po sa buwan ng bawat isa. At malaman sa amin. Yes, Lord. For you alone. For you alone. Jesus. For you alone, Jesus. Deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see Yes, Lord God. Salamat sa iyong pagkilos. Salamat sa iyong pagkayakap. Salamat sa iyong pag-ibig. Salamat sa iyong pagmamahal. For you alone deserve all praise. Father, we love you, and we worship you this day. Yes, Lord God. Father, we love you. Father, we love you, and we worship you this day. Yes, Lord God, Ama, maraming salamat. Maraming salamat po, Diyos, sa sagana ng iyong biyaya sa buhay namin, Lord God. Tunay nga, ang kapayapaang nagbubuhat sa inyo, isang biyaya na hindi namin kayang bayaran, Lord God, sapagkat ibinigay mo sa amin ito ng libre. Maraming salamat po, Diyos, at patuloy namin pinasasakop sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang aming mga buhay. Sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon, ikaw ang siyang manguna. Ikaw ang siyang kumilos sa amin. Lord, salamat po sapagkat ang kapayapaan na binibigay mo sa amin na hindi kaya naming ubusin. Laging sariwa sa bawat araw. Laging sariwa ang mga kapayapaang ibinibigay mo sa amin at kapayapaan na hindi kayang ibigay ng sanlibutan, Lord God. Maraming salamat po, Diyos. Tunay nga, araw-araw lalakad po kami ng merong pagtitiwala, pananampalataya sa iyong natapos na gawa sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, na ang bawat isa sa amin, na kami iyong pinagpala, na kami ay iyong pinaboran, Lord God, na kami ay charito, na kami ay iyong mga anak, O Diyos. Maraming salamat po, Diyos, sapagkat ang aming buhay, ang aming pisikal na pangangatawan ay malakas, malusog, masigla, pinagpala at pinaburan at mabubuhay ng mahaba. Mararanasan ang kaginawaan na nanggagaling sa iyo. Panginoon, kami mayaman sapagkat dahil sa iyong paghihirap kami yumaman. Kami malakas
Dahil sa iyong kahinaan kami lumakas, Lord God. Maraming salamat. Kami, Panginoon, nagpapasalamat, Panginoon, sa iyo. Salamat sapagkat natututo ka naming ibigin dahil ikaw ang unang umibig sa amin, Lord God. Maraming salamat po, Diyos. Tunay nga, ang bawat isa na narito ay patuloy na aalis sa lugar na ito. Kami po ay daladala namin ang mensahe mo na kami, Panginoon, ay may kapanatagan at kapayapaang nagbubuhat sa iyo, Diyos. Maraming salamat. Sa iyo po aming papuri. Sa iyo ang aming pagdakil at paglawala sa tanging pangalan ni Jesus. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. 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 Hallelujah.